So tuloy natin. Tuloy natin tong pagtatawid ng baka na naman. Dito sa daan. Habang tayo nagpapatawid, kumuha tayo ng apple doon. Sarap, dahil bunga. Nandun si John, tinutulak niya. Si John Wesley na naman ang nagtutulak. Kagaya dati nung nakunan ko rin ng video to, si John din ang nagtutulak. Tanghali naman yun, tanghali. Ito ay ang oras ngayon 5 o'clock na ng hapon. Pauwi na kami after na ng milking. So nilabas lang tong herd 2. Diyan sila bumabaybay. Diyan sa daan na yan. Doon lalagpas lang sila ng konti dyan sa puno na mapuno na yan. So doon sila papasok sa padak. Mga sarap. Hurry up. Ganito kami pagka nagtatawid ng baka sa daan. Pag lumiliko sa race na yan, kailangan may isang tao nakatayo rito. Kung hindi, babaybay sila dito sa daan hanggang doon. Meron kaming bagong tao dati na first time niya magtawid ng baka. Diyan lumalakad. Basta lang siya naglabas ng baka sa feed pad, akala niya dadaan sa tamang daanan. Hindi pala. Akala niya, dahil nasa loob siya ng feed pad, akala niya sa race dumadaan. Ang natatanaw pala niya, daan na mismo. Lahat ng baka doon pumupunta, bumababay sa daan. Dahil first time niya magtawid, di niya pa alam. So naging lesson sa kanya. Ayun, ngayon alam na niya. Wala na rito yun, lumipat na. Lumipat na ibang farm. Ganyan talaga pagka nagtatawid dito kasi wala kaming underpass. Dapat talaga may underpass yan sa crossing. Dahil malaking gastos daw. So ganyan na lang. Sarap na apple. Sarap ng apple. Ano si John Wesley? Right. Sarap ng apple. Ang tagal na namin pinagkukunan ng apple yun. Hanggang ngayon. Hitik na hitik pa rin ng bunga. Sarap. Tamis. Nalalaglag lang. Minsan 2-3 baka nandun sa may tabi ng puno. Kinukuha lahat ng nalalaglag, kinakain. Dahil may dumaan ng baka na kanina, kaya alam nila wala nang bunga ngayon nalalaglag. Bukas meron yan, bukas ng umaga. Laging may pumupuntang baka doon. Kinakain niya yung nalalaglag na bunga. Sarap. Tinan mo siya, oh. Magsasama yan na may susunod sa kanya pag hindi ka nakabantay. Wala na. Extra trabaho na naman. Come on. Hahabulin mo sila. Ibabalik sa dating pwesto kung saan sila dapat dumadaan. Si John Wesley, ha. Siya tagatulak namin baka ngayon. Ngayong hapon. Kanina umaga, iba naman ang tagatulak. Ganun lang kasimple trabaho namin dito. Pag milking ka na umaga, hindi ka na kailangan mag-milking na hapon. Isang beses ka lang magmi-milking. Pag nag-milking ka naman na hapon, hindi ikaw ang tatapos ng milking ng umaga, magre-relieve ka lang.
doon sa mga early na gumatas. So bibigyan mo sila ng breakfast. Ganun lang ang routine namin. Magaan. Basta nasa rotation, nasa tamang rotation ang ikot ng routine. Harap. Bitin pa ako sa isa. So ito mga to, na-separate na yan. Mga early calver na yan. Mga spring namin. Spring cow. So ida-dry off na yan. Lapit na. So na once a day na sila, pero twice a day silang pumapasok sa feed pad kasi kulang sa damo. So ang nangyayari sa umaga, meron silang padak na pinupuntahan na walang damo. Pero sa night feed, meron silang grass. May damo sila doon. So fully feed naman sila sa feed pad. Ad libitum. Sa tanghali, matutulog lang sila, ihiga. Tapos sa hapon, papasok ulit sa feed pad bago bumalik sa fresh na break nila sa may damo. Doon, tatakbuhan na sila doon, no? Tagal na dyan, no? Ayun, si Jun, no? Bagal mo, Jun! Hurry up! Kailangan kasi mahintay yung last cow. Ayan, mga pinisil namin nandun sa kabila. Lapit lang. Pinisilin at saka lame magkasama na. Kasi kukunti na lang. Plus colostrum. May mga 50 pa kaming nanganganak. Matagal, mabagal. 4, 2, araw-araw. Bumagal bigla. Puro white face naman na, wala nang replacement. Mga Hereford na lumalabas. Ayan si June. Alright. I'll see you guys around.